Sir, nandyan na ho si Villamar. Pasensya ka na, Pepe. Napaghintay kita. Ito lang naman kasi ang libangan ko eh. Alam mo naman kami sa Maynila. Puro kami session doon. Salamat ka pala at pinaunlakan mo paanyaya ko. Kaya lang ako na parito. Dahil sa may mahalagang bagay ka raw sasabihin sa akin. Hindi mo man lang akong bago kukumustahin kung meron akong bagong panukalang batas na naipasok sa Kongreso. Binabati kita. Dahil tinutupad mo ang tungkulin mo. Ngayon pwede ko na bang malaman ang dahilan kung bakit mo ako pinasundo? Yaman din lamang nagmamadali ka. Sige. Siguro naman pwede na nating ipagpatuloy yung nabimbi nating usapan. Tungkol sa binabala kong malaking project sa may ilog. Congressman, tapos na ang usapan natin noon. Burado na sana ang bagay na yan. Kung umuo ka lang sa inaalo ko sa'yo. Ibenta mo ang lupa mo sa akin, Pepe. Hindi ko ito hinihingi sa'yo. Hindi ko ito inaagaw sa'yo. Noon pa man, alam mo na ang sagot ko tungkol dyan. At hindi na magbabago kailanman. Ano man ang mangyari. Akala ko ba ang iniisip mo ang kapakanan ng mga taga rito? Bakit ayang pang ibahagi ang kapirasong lupa na nagiging hadlang sa layunin kong mapaunlad ang kabuhayan ng mga taga-ebanghilista? Parang gusto ko nang maniwala. Pero kilala na kita, Congressman Doliente. Kailan mo pa sinalang-alang ang kabutihan ng ating mga kababayan? Lagi ka mainit, Pepe. Matagal saan tayo nagkaayos kung nagbigay ka lamang sa akin. Lagi kang kumukontra sa agos. Marami tuloy ng dadamay. Iyon diyan ka magaling. Sa pananakot. Sa kaharasan. Huwag mo sabihin, patag ang lupa nilalakaran mo. Dahil alam namin na hungkag ang ilalim nito. Malalim pa sa lungga. Wala pa rin preno ang dila mo, Pepe. Hindi pa rin marunong kumilala. Huwag mo akong takutin. Alam mong hindi mo kayang iputok yan. Nang nakaharap ako. Kaya, eto likod ko.